to mga ka-GP Natics. Kasi nga, etong nagulat tayo, no? Nagulat ang lahat actually. Dahil nga itong si Torion at ang kanyang mga kasamang mga minions ni Sara, noong March 27, kung di ako nagkakamali, tama po ako mga kababayan, kung di nga ako nagkakamali, kaya tama ako, di ba? Itong si Torion, mga kababayan, ay nagsampa po ng kanilang petition for certiorari para TRO, di ba? Para ma-stop po ang pagdinig, mga kababayan, nitong impeachment ng Justice Committee. Kaya lang, mga kababayan, mga ka-GP Natics, marami nagsasabi, hindi yan papansinin ng Supreme Court. Hindi yan pagbibigyan. Di-deadmine yan. Kasi nga, wala silang, kumbaga mga kababayan, wala silang personality na kinalaman doon sa kaso. Doon sa kanilang, doon sa impeachment ni Sara Duterte. They are not even, mga kababayan, the legal counsel of BP Sara. Yan ang sinasabi ng mga analysts, na mga Supreme Court Justices, mga kababayan, no? Mga ex-Supreme Court Justices. Ngayon, noong April 7, kung di ako nagkakamali, mga kababayan, nag-file si Sara Duterte ng petition. Ito na yung counsel niya. Ano? Ng petition sa Supreme Court around 2:30 p.m., mga kababayan. Tapos, agad-agad. Aba, mga ka-GP Natics, ang ginawa ng Supreme Court, ang bilis ng aksyon. Ang bilis kilos. Action agad. Sabi nila, aba, petition ni Sara, iba talaga. Parang si Sara ang may-ari ng korte, ah. Parang Sara's Court. Sabi ng mga kakilala natin, parang, bakit magsisara? Ang bilis. Well, mga kababayan, sabi nila, normal daw yan. Normal daw yan. Sabi nga nitong si Bel Zamora, inaasahan na talaga nila yan, mga kababayan. At ang ginangyari kasi dito, nagbigay ng utos, nagbigay ng utos ang Supreme Court, mga kababayan, nasagutin daw po ng Kamara, mga ka-GP Natics. Binibigyan sila ng 10 days para sagutin etong mga paratang ng kampo ni Sara at ng kampo nila Torion. Bali pinag-isa na, mga ka-GP Natics. Ito po yung balita hinggil sa bagay na yan. Nawala. Ito. Ayan, ito mga ka-GP Natics. Kumbaga, ito, kala ko nawala na naman ng tuluyan eh. Buti nandito. Ito po mga kababayan. So, dito sa press briefer ng Supreme Court Office of the Spokesperson, sabi rito mga kababayan, the Supreme Court en banc during its session today, April 8, 2026, that was yesterday, acted on GR number, meron na kaagad, no? Attorney Estrelito Torion et al. Versus House of Representative Committee on Justice, GR number E-05667, Sara Duterte versus House of Representative. The SC consolidated these cases, mga kababayan, pinagsama na. So, bakit GP kala ko ba hindi entertain ng Supreme Court, mga kababayan, ang petisyon na ginawa nila Estrelito Torion? Well, mga ka-GP Natics, normal naman na, kumbaga ito, para sa hindi sabihin na masyadong bias ang Supreme Court, di ba? So, lahat ng mga lahat ng mga tumatakbo sa kanila, mga ka-GP Natics, so pasasagutin, pagbibigyan ng pagkakataon ang bawat panig. So, ang ginawa dito, kinonsolidate yung reklamo ng counsel ni Sara Duterte at nitong sila Estrelito Torion, mga kababayan. Kasi nga, alam naman natin, testing the water lang yung ginawa dito ng mga minions ni Sara eh.
nila Estrelito Torion. Wala pong ano yun, mga kababayan. Walang bearing kung tutusin. Di ba? Tinitest lang nila. Ano ba ang kayang abutin nito, mga kababayan? Parang 20 mo, saan ba aabot? Ganon. So, sabi rito, the SC consolidated these cases and without necessarily giving due course to the petition, directed respondents to comment within an unextendable period of 10 days from receipt of notice. O, ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Huwag kayong masyado mag-alala. Huwag kayong matakot. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, normal ito. Okay? Hindi po tayo nabigla dito. Maging ang committee, mga kababayan, ang Committee on Justice, ay nagsalita rin hinggil sa bagay na yan. Sa totoo lang po, we expected them to file this petition. Sabi nga natin, it is more than 100 pages long. How can they have come up with the 100 plus pager petition in a few days, right after we had our hearing in the Committee on Justice? Oh, 'di ba mga kababayan, expected na nila 'yan. So, wala nang bago. 'Di ba normal naman 'yan, nagagawin 'yan ng kampo nila Sara Duterte. Maging yung kanyang mga minions at alam nila na walang mangyari dahil nga walang personal relation, mga kababayan, itong sila Torion, yung kampo naman ni Sara Duterte. Para masabi lang ng Supreme Court na hindi nila dinedma, mga kababayan, o pinagsawalang bahala yung petisyon nila Torion. Pinagsama na lang. Pinagsama na lang doon sa petisyon ng counsel ni VP Sara Duterte. At pinapasagot nga po ang Kamara, mga kababayan. Pero ang nakakagulat dito, within 24 hours, 2:30 in the afternoon ng April 27, nag-file ng petition, kinabukasan, mga kababayan, pinapasagot na kaagad yung Kamara. Well, normal pa rin yon. In fact, mga kababayan, ang Supreme Court ay naglalabas nga agad yan ng TRO kung tutusin within 24 hours eh. Kapag nakita nila talaga na may basis, mga kababayan, at nakita nila na may irregularities yung ginagawa ng pagdinig sa impeachment ni VP Sara Duterte, pwede po silang maglabas ng TRO agad-agad. Okay? So, paano yan, GP, kapag gagawa ba kaagad ng explanation? Magre-reply ba agad ang Justice Committee para dito sa petition nila Torion at ni VP Sara Duterte? Well, mga kababayan, syempre, lalaruin yan ng Committee on Justice. Remember, ano ngayon? April 9. Okay? So, magbibilang tayo, sabi 10 days non-extendable. So, kung magbibilang tayo, kung 10 days dadagdagan natin, 18. Sabihin natin 8 sa 10 days, mga kababayan, calendar days ang titingnan natin. So, it should be 18. On the 18 of April, di ba? Yan yung magsasubmit sila. Ang hearing, mga ka-GPnatics, mangyayari sa April 14. So, therefore, mga kababayan, ano na lang to eh. Palagay nyo, ang Justice Committee, magpapile sila ng maaga ng kanilang reply sa petition ng kampo ni VP Sara Duterte? Of course not, hindi. Mangyayari muna ang dapat mangyari, kagaya po ng mga kababayan, syempre, matutuloy na ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Magsasalita na si Ramil Madriaga, magsasalita si Boying Rimulya, magsasalita, mga kababayan, yung iba pang mga personalities na kanilang pinasabina. Kasama rin ang NBI, kasama rin, mga ka-GPnatics, ang BIR, kasama din ang COA. So may hulog talaga. Sir Edgardo Singka, hello. Ma'am George Reyes, hello. At sigurado, mga kababayan, sabi ko nga, ang kinakatakutan ng mga Duterte
ay mangyayari at mangyayari. Ang ayaw nilang mangyari, mga kababayan, matutuloy at matutuloy yan sigurado. At yung sinasabi nila Torion, mga kababayan, na fishing expedition lang daw ang ginagawa ng Justice Committee, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Dahil yung ginagawa po ng House of Representatives ng Justice Committee ay base lamang sa guidelines na hiniling po nila nung nakaraang taon. Ito lamang po ang sinusunod, mga kababayan, ng Justice Committee, yung due process na hindi na ibigay daw kay Sara Duterte way back then. Ito po yung kanilang pinagtutuunan ng pansin. So yung TRO na yan, no, mga kababayan, sabihin man natin, mapunta na tayo sa pinaka-worst na senaryo. Ano yung pinaka-worst na senaryo? Kunwari, mga kababayan ay pagbibigyan o kaya sumagot ang Justice Committee ng reply sa Supreme Court. Tapos ang Supreme Court nagsabi, okay, tigil nyo na yan. Kaya lang, yung pagtigil na yan, ano to, worst case scenario ipagtigil na yan, mga kababayan, paano pa nila pipigilan? April 14, matutuloy yung pagdinig. Mga ka-GPnatics. And again, they were the ones na naghumiling po na dapat etong inaakusahan na si Sara Duterte ay bigyan ng rights to be heard. 'Di ba? Bigyan ng due process. Yan ang kanilang kahilingan. Oh. Sabi ni Rani Sierra, kumbaga sa chess, checkmate na yung queen na itim. 'Di ba? Game over na, mga kababayan, kasi hindi po nila pa mapipigilan April 18. Yung deadline ng non-extendable na pagpasa ng reply, ng comment, mga kababayan ng Committee on Justice sa hinihiling na petition ng kampo ni BP Sara Duterte. By April 14, magkakaroon na ng pagdinig. 'Di ba? And I do believe i-exhaust din ng ng Justice Committee, mga kababayan, gagamitin nila yung pagkakataon na yan to expose BP Sara Duterte. Oh, 'di ba? Yan ang may pinakamagandang pagkakataon. Para ipakita, oy, Supreme Court, sinusunod namin ang iyong pinag-uutos. Yung guidelines mo na ibinigay sa amin na siyam, yan ang aming sinusundan. At regarding dun sa sinasabi ni Torion at ng kampo ni BP Sara Duterte, mga kababayan, na mini trial, hindi po mahalaga kung anong tawag nila doon. What really matters, kung ano po yung gagawin nila doon. According dito kay Jingy Luistro, sa mga tawag dito, mga members ng Justice Committee, mga kababayan, ito ay keen to preliminary investigation. Ang gagawin nila dito to determine kung may probable cause, 'di ba? To determine if there are reason to proceed, mga kababayan, sa next level, sa next stage, sa plenaryo, at iakyat yung article of impeachment sa Senado. Dahil kung hindi po nila gagawin itong tinatawag nilang mini trial, mga kababayan ko, how they able to determine if there are a probable cause? Or like we can say, a prima facie. Diba? Mga ka-GPnatics? Paano mo malalaman yon? Ano, manghuhula ba? Meron ako narinig doon, hindi ko alam kung sino yung nagsabi sa kanila. Hindi naman kami manghuhula. Diba? At saka paano namin paninindigan na kailangan tong iakyat sa Senado o kaya sa plenaryo kung wala kami nakitang probable cause, kung hindi namin gagawin etong pagdetermine kung may rason ba kami to proceed.
Tama naman. No? Mga ka-GP Natics. Actually, nililin lang talaga tayo ng mga Duterte. Ng mga kampo ng Duterte, ng kanyang mga minion sa pagsasabi, sa paggamit ng salitang mini trial. Again, mga kababayan, yung mini trial, yan ay ginamit lamang para mas maintindihan in layman's term ng ating mga kababayan na mga non-lawyers kagaya po natin. Okay? So, yun yun. So, sinasabi nila mabilis ang aksyon ng Supreme Court, bahala na sila dyan. Pero, mga kababayan, mabilis nga yung aksyon. Pero ang tanong, pinagbigyan ba si VP Sara Duterte sa kanyang kahilingan? Hindi. Kasi, mga ka-GP Natics, kahit sa nyo tingnan na kalendaryo, pag bali-baliktarin nyo man, 10 days is 10 days. Pag magbilang ka niyan, kahapon yan, di ba? So magbilang ka, 10 calendar days. April 18 talaga yung deadline. Pero, on April 14, ay magsisimula na yung kanilang kinakatakutan. Oh, sabi nga dito, mga kababayan, teka lang Kakalabasan na April 14, magkakalabasan na ng mga ebidensya. Ayaw nilang mangyari yon. Kasi gusto nila yung mga supporters ni Duterte ay ano pa rin, continue na maniwala sila na mga santo itong mga sinusuportahan nila. pero hindi na mangyayari yan. Hindi na mangyayari yan. Di ba? Mga ka-GP Natics, yung mga personality na lalabas sa February 4. Naalala ko na naman yung isa nag-comment nung nakaraan, February 14 kasi ng February 14 April 14, talagang mahalungkat ang mga tinatago ni VP Sara Duterte. Yung kanyang salin, yung kanyang mga bank records, mga kababayan, na ngayon ay iniiyak-iyak. Diba? Nila Vic Rodriguez, mamaya pag-uusapan natin yan ni Nabit. Nakakasuhan daw yung mga mga kababayan. Yung mga tao sa bangko, wiset. Ito pa sabi dito ni Palsis. Hinggil sa bagay na ito na talaga naman mga kababayan, ito yung nakikita natin. Kahapon nga meron pa silang alibay. Hindi naman namin sabi dito, hindi naman daw sila alimutan ko na. Ano yung gusto nilang sabihin? Basta meron silang rason bakit daw sila lumapit sa Supreme Court. Hindi daw dahil gusto nilang patigilin. Gusto lang daw nilang tanungin mga kababayan kung tama daw ba yung ginagawa ng Committee on Justice. Wow, Kaya pala yung tanong nyo, yung reply nyo nung nakaraan, di ba? Answered ad cotelum. Yun hindi nyo nakinikilala yung jurisdiction ng Justice Committee. Diba? And, alam ko, inaantay nyo ang pagkakataon kasi sabi nyo, kailangan yung full-blown trial doon sa Senado. At doon lang kayo sasagot. Hindi maaaring magkaroon ng mini trial, whatever you call it, dyan sa Justice Committee dahil ayaw nyo na kayo ay lumubog ng maaga. Ano ang mangyayari sa April 14? At yan ang tunay na dahilan ba't sila nag-file ng TRO. Ayaw na ayaw nilang mag-testify or marinig si Ramil Madriaga. That is it. Nangangatog si VP Sara dyan. Nangangatog lahat ng kanyang mga kaalyado. Yan ang pinaka-isa sa mga smoking gun, if ever, kasi makikita mo sa affidavit niya, which gusto lang i-clarify or i-confirm ng House. Bakit i-clarify or i-confirm? Kasi nga nasa BJMP So gusto malaman ng House members for themselves, personally, Ramil Madriaga, totoo ba? May ginawa kang affidavit? Sasabihin ng mga DDS, sasabihin ng mga ni Sara. Wala naman yan sa evidence. Meron, nandun. Naka-attach na sa impeachment complaint yung affidavit ni Madriaga. The House members just want to confirm kung totoo ba na may affidavit na ganun si Madriaga from the own mouth of Madriaga. Pero takot yan si VP Sara because it is only Madriaga that can provide the missing link. What is the missing link?
how the 125 million in confidential funds were spent in 11 days. Nasa affidavit niya yun. At Yan, totoo naman talaga mga kababayan. Yan yung pinipigilan nila. Kaya wag nyo kaming gawing tanga kayo, ha? Sasabihin ninyo, hindi naman kami nagpapasaklolo sa Supreme Court dahil gusto naming matigil na. Hindi, gusto lang namin malaman kung tama ba yung ginagawa nila. Ano yun? Katarantaduhan. Nung last year kayo nagsabi, oy, meron kaming right to be heard. Meron kaming right sa due process. Bakit di nyo kami binibigyan? Ngayon binigyan kayo? Sabihin nyo na naman. Tatanungin nyo kung tama yung ginagawa nila. Anong klaseng yan? Anong klaseng tanong yan, mga kababayan? Nung iningi nyo, pinagbigyan kayo, ibig sabihin may kulang doon sa ginagawa ng Justice Committee. So hindi na nila yun, hindi na sila nakapag-duel doon. Sabi nila, total, natapos naman na yung 1 year. So let's just proceed. 'Di ba? Move on. Gawin natin yung pinag-uutos, yung guidelines, sundin natin. Every step. Ngayong ginagawa, sasabihin nyo, tinitingnan lang naman namin, tatanungin lang namin ng Supreme Court kung tama pa ba yung ginagawa nila. May mga tama talaga sa utak eh. Di mo malaman. Pero again, mga kababayan, marami po ang nagugulumihanan doon sa ginawa po ng Supreme Court, bakit na pinasagot kaagad? O bakit nung si Torion, mga ka-GPnatics, ay parang binaliwala ng Supreme Court. Nung si Sara, ang nag-file ng petition, ay sumagot kaagad ang Supreme Court. O sige, pasagutin natin yung nag-aakusa sa inyo. Pero yun ay very normal. Normal po yun. Kahit sa pong mga kaso natin tingnan, kahit sa mga local case, di ba? Yung mga pangkaraniwan na kaso, mga kababayan, pinapasagot talaga ang nag-aakusa at inaakusahan. So, may palitan talaga, mga ka-GPnatics. Tapos, dun sa hearing proper,